Sa nakaraang kwento natin ay laking gulat naman ni Atron sa sinabi ng Marshal King na sabihin niya daw kay Frisha na gagamitin nila ng maayos ang mga item. At sa pagpapatuloy ng kwento, kaagad namang umalis ang Marshal King at habang papaalis ito ay sa isip-isip naman ni Atron ay hindi siya makapaniwala sa sinabi ng Marshal King dahil tinawag nito ng walang ingat ang pangalan na iyon. Lingid naman sa kanyang kaalaman na nasa likuran niya na pala si Yeonwoo at pagkalingon niya ay nakita niya ito at nagtataka naman si Yeonwoo dahil parang takot na takot si Atron. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung kamusta naman ba ang patungkol sa kanyang hiniling sa kanya. Tugon naman ni Atron na pumayag na daw ang by the table. Lumipat sila ng lugar at ipinalabas ni Atron ang kanyang bowl ang kristal sabay sabi niya na sinasabi niya na sa kanya ng mas maaga ngunit ang tanging hiniling niya lang daw ay ang sekretong pagpupulong. Ipinaliwanag niya naman na ang mga tao daw na mga ito ay ang nakakataas sa kanilang mga mangangalakal kaya naman sinabi niya pa kay Yeonwoo na dapat maging masaya siya dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makita sila. Umilaw naman ang bowl ang kristal ni Atron at naghihintay silang dalawa at nang walang ano-ano ay bigla silang napunta sa ibang lugar at mayroon pang kuneho at squirrel. Sinuri naman ni Yeonwoo ang paligid at napatanong sa kanyang isipan na kung kapareho ba nito ang illusionary world ni Braham. Hindi niya naman lubos akalain na magagawa ang barrier na ito gamit lamang ang kapirasong kristal at napasabi na lang siya na kagaya nga ng inaasahan sa tinatawag na by the table. Bigla naman siyang nagulat at napalingon at dito nakita niya ang isang malaking lobo at mayroong kung sinong nakasakay sa dambuhalang lobo. Pagkakita ni Atron ay parang gulat naman ito dahil kilala niya ang babaeng nakasakay sa dambuhalang lobo. Maya-maya pa ay bumaba na ang babaeng nakasakay sa dambuhalang lobo. At ang babaeng ito ay ang master ni Atron na si Frisha. Labis namang nagulat at nanginginig si Atron at napapatanong sa kanyang isipan na kung bakit pa siya nandito dahil ang tanging nalalaman niya lang na halos wala pa tungkol sa kanya at karaniwan namang hindi nito ipinapakita ang kanyang sarili. Kaagad namang lumapit si Yeonwoo kay Frisha sabay sabi niya na wala siyang ideya na ang master ng by the table ay magpapakita dito. Nagkatitigan naman silang dalawa ng mata sa mata. Sa unang pagkakataon na nakasalamuhan ng Art-iya ang by the table ay ang oras na yun ay nagsisimula ng makilala ang Art-iya. Kaya naman ang by the table ay nagpakita ng kagustuhan nilang sponsoran ang Art-iya. Ang lawak ng kanilang sponsorship ay hindi na ito maiimahi dahil sa laki nito at naging pasasalamat naman ng Art-iya dahil nagawa nilang mapalapad pa ang kanilang mga pakpak. Habang halos sa mga union ay kinuha nila ang mga resulta ng clan raid o gumawa ng napakahirap na utos para lang sa sponsorship at hindi naman yun gusto ng by the table. Sa puntong yun ay si Jungwoo at ang miyembro ay naging curious na kung bakit ba inisponsoran sila ng ganun na lang kalaki ng by the table. At halata naman na ang lahat ng patungkol kay Frisha ay sikreto din dahil bilang pinuno ng by the table ay bihira lamang nitong ilantad ang kanyang sarili. At di kalaunan ay nalaman ni Jungwoo ang patungkol sa pagkakakilanlan ng pinuno ng by the table na si Frisha ngunit kahit kailan ay hindi niya nagawang malaman kung ano ba ang tunay na layunin ng by the table. Sa isip naman ni Yeonwoo na nasisigurado niya naman na mayroong karaniwang pangyayari kapag ka nagpakita paminsan-minsan si Frisha. Lumalabas lang daw ito kung alam niyang mayroong tagapamahala ng tore o vessel na karapat-dapat maamon sa ganoong posisyon. Sa isip naman ni Yeonwoo na hindi niya aakalain na magpapakita mismo si Frisha para sa kanya at ang ibig sabihin lang nito ay parang itinuturing siya na parang si Jungwoo. Binati naman siya ni Frisha at tinanong niya ito na kung gusto niya ba siyang makita. Tugon naman ni Yeonwoo na tama ang kanyang sinabi at tinanong naman siya kaagad ni Frisha na kung maaari niya bang malaman kung bakit. Sinabi naman kaagad ni Yeonwoo ang kanyang rason na pinaplano niyang bumuo ng clan. Dagdag niya pa na narinig niya ang sabi-sabi na ang by the table daw ay inisponsoran ang iilan na clan. Sinabi naman ni Frisha na maraming tao ang nakahanap patungkol sa kanila nang hindi sinasadya at kinokontak sila ng ganito gayunpaman ay tinatanggihan niya ang halos lahat. At dagdag niya na sa palagay niya ay pareho din ang sagot niya sa oras na ito. Natigilan naman si Yeonwoo at wala naman siyang naging tugon at maya-maya pa ay bigla na lang siyang umalis at habang papaalis siya ay sinabi niya naman na kung ganyan ang kanyang desisyon ay wala na siyang magagawa at nagpasalamat naman siya dahil pinayagan niya siyang makita siya at bigla naman nagulat sina Frisha at Atron sa ikinilos ni Yeonwoo dahil bigla-bigla na lamang itong umaalis.
Hindi pa man siya nakakalayo ay tinanong naman siya ni Frisia na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Tugon niya naman na nag-alok siya sa kanya ngunit tinanggihan niya at sa gayon ay tapos na silang mag-usap. Bigla namang natahimik si Frisia at nagtataka siya kung ano ba ang pinaplano nito at kung inaakala ba nito na baka kakapit siya sa kanya kapag nagpakita ito ng mahirap siyang makuha. Ngunit napagtanto niya naman agad na ang The Hoarder na kanyang inimbestigahan ay hindi simpleng tao lang dahil ito daw ay napakatuso at isang taong alam kung paano maghintay ng kanyang tamang oras. Kaagad niya namang sinbi kay Yeonwoo na pwede pa rin naman silang mag-usap kahit saglit. Napaisip naman si Yeonwoo dahil si Frisia daw ay sinasabing naghahanap ito sa lahat ng mga tao na kaantas ng hari. At naisip niya rin na tama nga ang hula ni Jungwoo. Tinanong naman siya ni Frisia na kung pwede ba niya siyang tanungin ng iilan na katanungan at tumugon naman si Yeonwoo na sige lang. Sinabi naman ni Frisia na narinig niya na siya ay nakatanggap ng iilan ng legaseya ng Summer Queen kaya naman ang ipinagtataka niya lang ay bakit siya nang hihingi ng sponsor sa kanila kung nasa kanya naman na ang lahat ng pera. Tugon naman ni Yeonwoo na dahil wala siyang pera at nagtatakang tanong naman ni Frisia sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin dahil natitiyak niya na nakatanggap siya ng impormasyon patungkol sa legaseya ng Summer Queen at hindi na siya pinagpatuloy magsalita ni Yeonwoo at kaagad nitong sinabi na dahil nagamit niya na ang lahat ng iyon at pagkarinig ni Frisia ay nanlaki naman ang kanyang mata dahil sa gulat at hindi siya makapaniwala. Ang halaga ng mana ng Summer Queen ay napakalaki na parang pang-astronomiya na kahit ang malalaking clan ay hindi susubukang gastahin ng walang ingat ngunit ayon kay Yeonwoo na kung malaki ito para sa iba ay kulang naman ito para sa kanya. Dahil gumagawa siya ng dungeon at isinasaayos ang labas ng kalawakan at gagawa ng malalaking laboratorio at mag-set up ng personal na pagawaan. Sinabi naman kaagad ni Frisia na kasinungalingan ang kanyang sinasabi at kinumpirma niya naman na kung sinasabi niya bang naubos niya na ang ganoong kalaking halaga ng pera sa mga bagay na yon. Tugon naman ni Yeonwoo na ebonente niya rin ang mga treasure at ang lahat ng kagamitan at itinabi niya lamang ang mapapakinabangan at kailangan niya at ang lahat ng nakuhang pera niya mula sa pagbenta ay naubos na rin. Labis namang nagulat si Atron sa kanyang nalaman dahil hindi niya lubos maisip na ebonente nito ang lahat ng kagamitan ng mana ng Summer Queen dahil ang mga kagamitan na yun daw ay nagawang lampasan ng annual budget ng halos malalaking clans. Si Atron ay isang taong nagbebenta ng mga kagamitan sa black market. Pagkarinig ni Frisia ng paliwanag ni Yeonwoo ay tumawa na lamang ito at napasabi siya na katakawan daw sa pagkonsumo ay napakalaki at ganun rin ang katakawan niya sa pagkuha. Bigla niya naman tinanong si Yeonwoo na kung magkano ba ang kanyang kailangan. Sagot naman ni Yeonwoo na mas maganda dahil magagamit na rin naman ito di kalaunan. Sinabi naman ni Frisia na parang gagamitin niya lang ito na parang tubig at bigla niya naman itinuro si Atron at sinabi niya na pag-usapan nila ang detalye kasama si Atron subalit iminungkahi niya kay Yeonwoo na bago siya umalis ay mayroon lamang siyang dapat malaman patungkol sa kanya at sinabi niya naman agad na hindi siya nakikipagkasando sa alam niyang malulugi lamang siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na kung hindi niya magawang bayaran ito ay hayaan nila ang interest at hindi naman siya pinatapos magsalita ni Frisia at umilaw ang mata nito at tiningnan niya si Yeonwoo at ayon sa kanya na parang nagsasalita ito na walang awang loan shark o mangungutang. Kaagad namang nagpaalam si Frisia at pagkabalik ni Yeonwoo ay napasabi na lang si Atron sa kanyang pinuno na nagagalak siyang makita siya sa bayuko niya. Sa isip naman ni Yeonwoo na ang perang kinakailangan sa mga pangangailangan para sa paggawa ng clan ay nasisiguro niya na kaya naman napagdesisyonan niya na oras na upang umakyat ulit sa tore subalit bago niya gawin yun ay kinakailangan niya munang konfrontahin ang Summer Queen upang wakasan na ito. Habang papaalis si Yeonwoo ay may nakamasid naman na isang pamilyar na ahas sa kanya at ang pamilyar na ahas na ito ay mula kay Hermes. Napapangiti na lamang si Hermes habang pinagmamasdan si Yeonwoo at napapatanong na kung ano na nga ba ang pinaplano niyang gawin. Ang tawag sa lugar na ito ay ang ika-78 na palapag ng tore na tinatawag na Olympus at mayroong kasamang babae si Hermes. Tinanong niya naman ang babae na kung bakit ba ganyan na lamang ang kanyang ekspresyon at tinawag niya itong kapatid at dagdag niya pa na patanong na kung ganun na lang ba siya nag-aalala sa batang yun dahil hindi siya makapaniwala na nakikita niya ang kanyang kapatid na emotional dahil matagal-tagal na rin ang hindi siya naging ganito ka-emotional. Ang babaeng ito ay ang tinatawag na the Goddess of Wisdom and Strategy na si Athena.
Sinabi naman ni Athena na parang nakapagdesisyon na ang kanilang tiyuhin na patayin ang batang yun at dito sinabi ng kanilang tiyuhin na ang mga manlalaro na suwayin ang mga Diyos ay kinakailangan nilang parusahan ito ng banal na parusa. Sinabi naman ni Hermes na huwag siyang magmadali dahil kilala nila ang batang yun higit kahit kanino man. At ang batang yun ay ginawang parang Mopsy Agares at hayaan nilang panuurin ang kanilang tiyuhin na magtanga-tangahan habang sila ay nag-e-enjoy ng kanilang popcorn. Sinabi naman ni Athena kay Hermes na maswerte siya dahil malaya siyang makapaglakbay. Tinanong naman siya ni Hermes na kung ano ba ang kanilang magagawa dahil wala naman silang magagawa dahil ang kanilang tiyuhin ay wala namang malaking pagkakaiba at napasabi na lang siya na nakakainis ang sistema. At nagalit naman siya at sa isip-isip niya na malamang dahil ito sa favoritism ni Apollo kaya ganito. Tinignan niyo naman si Athena sa isip niya na ito ang kauna-unahan niyang nakita ang kanyang kapatid na nag-aalala sa isang tao ng ganyan kahit na hindi ito isang apostol at natitiyak niya naman na kung makikita ito ng iba niyang mga kapatid ay mamamangha rin sila. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ilan ba na mga Diyos at mga demonyo ang nag-oobserba sa batang yun na kagaya nila at napatanong siya na kung dos ina ba o daan-daan. Lumipat ang eksena at dito pumasok si Yonwoo sa entry at nakita niya ang malaking pintuan na binabantayan ng dambuhalang kalansay na may armor at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito na nga ba ang dungeon ni Boo. Bigla namang gumalaw ang dambuhalang kalansay at kaagad siyang yumuko kay Yonwoo at bumukas naman kaagad ang dambuhalang pintuan. Pagkapasok niya sa loob ay nagbigay-pugay naman ang mga napakaraming kalansay at biglang dumating si Boo sakay-sakay ng kabayo at napakarami ang kanyang mga alipores. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Yonwoo na kung ano ba ito. Tugon naman ni Boo na karaniwan lamang na makakasalamuhan niya ang mga ito sa kanyang daan. Tinignan naman ito ni Yonwoo at nakita niya ang mga halimaw na tinatawag na golems, zombies, ghouls, banshees at maging ang specters ay nandito rin. At naisip niya naman na ang katapatan daw ng mga ito ay lumalala habang lumilipas ang oras. Kaagad niya naman inutusan si Boo na alisin niya ang mga ito dahil magiging pabigat lamang sila at sinunod naman agad ni Boo ang kanyang inuutos. Tinanong siya ni Yonwoo na kung ano na ang proseso sa paggawa ng buto ng dragon. Tugon naman ni Boo na malapit na itong matapos. Habang naglalakad sila patungo sa kung saan ang buto ng dragon ay narinig naman nila na nagsasalita si Rebecca at sinabi nito na mag-ingat sila at tingnan nila na mabuti ang buto dahil dapat huwag nila itong magasgasan. Abala rin sina Bram at Hanover sa kani-kanilang mga gawain. At dito tinitingnan nila ang buto ng dambuhalang dragon ng Summer Queen. At makalipas lamang ang ilang sandali may pinuntahan ni Yonwoo na kung saan ang Summer Queen at tinignan niya naman ito at tinawag niya sa totoong pangalan ang Summer Queen na Asminios. Nakangiting tinanong naman siya ni Yonwoo na kung nag-enjoy ba siyang panuorin ang kanyang sariling bangkay na pinupunit ng pira-piraso. Bigla namang ngumiti ang Summer Queen at tinanong niya ito na kung ito na ba ang oras. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Yonwoo na kung ano ba ang mangyayari kapag kinain ng kalahating dragon ang mahusay na dragon at kung nai-imagine niya ba ito. Tumatawa lamang ang Summer Queen sabay sabi niya na tama yan at minungkahi niya na subukan niya. Bigla namang napayuko ang Summer Queen at naisip niya na ang pasanin ang palaging pinaka-the best bilang dragon at ang sumpa ng walang hanggang kalungkutan at ngayon ay sa wakas ay pakiramdam niya ay parang nakalaya na siya sa pakiramdam na yun. Tinawag niya naman ang pangalan ni Jungwoo bakit naalala niyo naman na ito palagi ang kanyang sinasabi na shadow o anino at ayon sa kanya na hindi niya lubos maisip na ma-realize niya lamang ito kung saan patay na siya. Naghahanda naman si Yonwoo ng kanyang kasanayan na tinatawag na Bathory's Vampiric Dagger at habang nilalamon niya ito ay sinabi niya naman na paalam Asminios. Habang nilalamon siya ni Yonwoo ay nakita niyo naman sa kanyang isipan si Jungwoo at sinasabi nito na kung makawala siya sa pagiging isang shadow o anino ay makakakita siya ng mga bagay na hindi niya pa nakikita dati at sinabi niya pa na nandito lamang siya upang tulungan siya at dagdag niya na ipaalam lamang sa kanya at tinawag niya itong Asminios sabay tawa niya. Napasabi na lang ang Summer Queen na masyado na itong huli at tinawag niya ang Heaven Wing si Jungwoo subalit bigla niya itong pinalitan ng Cha Jungwoo. Ito ang incarnation ng apoy ng Summer Queen at nararamdaman niya naman itong gumagala palibot sa lugar. Dumaan rin ang apoy sa Philosopher's Stone.
Sa isip ni Yeonwoo na parang ang incarnation of flames ay gumagala at parang hinahanap na kung anong bagay at napatanong siya sa kanyang isipan na kung isa ba itong kaluluwa. Nararamdaman niya rin na parang malaking bundle ng enerhiya ito na tila ba ay nakatrap ito sa pisikal na forma. Bigla naman siyang nagulat dahil nararamdaman niyang mas lumalapad ito at napagtanto niya naman na nasa panganib siya at kung hindi niya ito maayos ay natitiyak niya naman na katapusan niya na at maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagising dahil tinawag siya ni Boo. At dito naglilingkod si Boo sa kanya at bigla niya namang binati si Yeonwoo. Lumabas sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang malamon ang kaluluwa ni Esminios at ang Dragon's Blessing ay tinanggap ang kaluluwa ng dragon. Tumaas naman ang kanyang spiritual level. Ang lahat ng katangian, kasanayan, kapangyarihan na kaugnay ng draconic species ay mas tumaas ang antas sa isa. Nakatanggap naman siya ng isang piraso ng Red Dragon. Magkakaroon siya ng absolute control sa katangian ng apoy. Nakatanggap siya ng titulong tinatawag na Ruler of Fire. Nagtataka naman si Yeonwoo dahil tumaas nga ang kanyang antas ngunit parang wala namang gaanong nag-iba sa kanya at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung babalik na ba siya sa mundo ng kamalayan. Bigla naman siyang pumasok sa mundo ng kanyang kamalayan at dito ay ang kanyang natatagong kapangyarihan at ang limitasyon ng kanyang katawan at kaluluwa ay mas lumawak pa na hindi na may imahe ang lalim nito. Bigla naman siyang nagulat at tiningnan niya naman ang kanyang paligid at nararamdaman niya naman na parang may nakatingin sa kanya na hindi mabilang na mga mata sa bawat sulok ng paligid. At nararamdaman niya rin na parang may nakatingin sa kanya katulad noon ngunit ngayon ay ang kanyang pandama ay mas naging sensitibo at parang natural na lang ito sa kanyang pakiramdam. Ang ibang mga mata ay mainit at ang iba naman ay puno ng galit at puot. Ayon sa kanya na hindi kaaya-aya ito sa kanyang pakiramdam kaya naman pinaplano niyang aalisin niya agad ito. Makalipas ang ilang saglit ay nag-uusap sila ni Braham at sinabi naman ni Braham sa kanya na pinaplano niyang kumpletuhin ng mabilis ang laboratorio nang sa gayon ay magamot niya na si Ananta. Kinumpirma naman ni Braham na kung ninanais niya bang maglatag ng pundasyon para sa paggawa ng clan habang umaakyat sa tore at iminungkahi niya naman na huwag na siyang mag-alala patungkol sa lugar na ito at mag-focus lamang siya sa pag-akyat sa tore. Dagdag niya pa na kung mayroon siyang nakitang desenteng tao ay dalhin niya rin dito ngunit huwag siyang dadala ng kung sino-sino at sinang-ayunan naman yun ni Yeonwoo. Habang papasok siya sa portal ng tore ay sinabi niya naman kay Braham na babalik rin siya. At nandito siya sa ika-26 na palapag ng tore na tinatawag na Wailing Wall. At ngayon ay stage naman ito ng Snow Mountain o bundok ng niebe. Habang sinusuri niya ang lugar ay napagtanto niya naman na isang kuta ito. May bigla naman siyang narinig at napansin niya naman agad yun. At dito dumating ang maraming manlalaro at nagreklamo naman sila dahil nakita nila ang hoarder at napasabi na lang ang isa na wala na silang pag-asa dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon dito dahil sa hoarder. Napatawa na lang si Shannon at napasabi na ang kanilang master ay talagang sikat na. Sinabi naman ni Hanryong na hindi niya na kailangang labanan ang mga pipitsugin na yun. Sinabi naman ni Yeonwoo na karaniwan naman ay hindi niya pinapansin ang mga tingin ng tao sa kanya. At nagtatakang tanong naman ni Shannon na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaagad namang ipinakita ni Yeonwoo ang patungkol sa pagsubok sa ika-26 na palapag ng tore ay magsisimula na. Ang pader na binuo sa Snowy Mountain sa Nahatma ay sumisimbolo sa pagharang sa snow monster mula sa hilaga. Gayunpaman, hindi naman mabilang ang mga taong nag-collapse sa harap ng pader. Kaya naman tinawag itong Wailing Wall. Gayunpaman, ang impormasyon ay kamakailan lang kumalat ang malawakang pag-atake sa hangin ng mga frost monsters na naging tahimik at mag-uumpisa na maya-maya. Ang sukat ay malawak na hindi pa nakikita simula noong nabuo ang Wailing Wall. Iminungkahi ng sistema na simula ngayon ay hanggang sa susunod na buwan ay protektahan niya ang tinatawag na Tears of Ra o ang luha ni Ra sa loob ng Wailing Wall mula sa malawakang raids of frost monsters. Sa isip ni Yeonwoo na malamang ay mayroong libu-libong halimaw ang paparating at kung sabay-sabay ang libu-libong mga halimaw ay hindi niya magagawang maubos ito nang siya lang mag-isa. Sa madaling salita ay kinakailangan niya ng tulong galing sa mga manlalaro upang maprotektahan ang Tears of Ra. Tiningnan naman ni Yeonwoo ang mga manlalaro at napatanong naman si Shannon na kung makipagtulungan ba sa kanila ang mga manlalarong ito dahil parang nakikita na siya ng mga ito bilang kalaban nila.
Tumalikod naman siya habang ang mga manlalaro ay nag-iingat sa kanya. Tiningnan niya naman ang ilalim sa isip niya na ang setting daw ng 26th stage ay ang paglalaban sa pagitan ng Sun God Ra at ng Monster of the Night Apophis. Ang snow monster ng Apophis ay lahat ng mga ito ay dalubhasa sa lamig. Hindi sila nakakaramdam ng sakit kahit na naputol na ang mga katawan nito. At kung mas tatanggo pa siya sa ilalim ng core ay mas marami pang mga halimaw na mahihirapan ang kahit pa mga rankers sa mga halimaw. Sa mga oras na ito ay mayroong dalawang paraan upang maresolba ang pagsubok na ito. Ang una ay ang tumagal ng 1 buwan at protektahan ang Tears of Ra mula sa Snow of Monsters attacks. Ang mga snow monsters ay umaatake ng hatang gabi araw-araw at ang tanging problema lamang ay ang nakaimbak na pagkain at inumin ay unti-unti nang maubos at magsisimula ng matalo ang halos lahat ng manlalaro. Sa isip niya naman na ang pagtutulungan ay parang wala ng pag-asa. Naisip niya rin na ang paglalaban sa mga halimaw ay mahirap na subalit kapag ang mga manlalaro ay nilabanan nila ang isa't isa ay ang mga bagay ay magiging sakit sa ulo. Napagdesisyonan niya naman na dahil nandito na rin naman na siya ay wala na siyang ibang magagawa kundi ay ang lumaban ng mag-isa kahit na mahirap ito para sa kanya dahil mayroon siyang bagay na susubukan sabay dukot niya ng isang bote sa kanyang bulsa na may kulay pulang laman. At kaagad niya namang ipinalabas ang kanyang mga alip-ores mula sa ilalim ng lupa at hinawakan ang bawat manlalaro at nagtataka naman ang mga ito at may napatanong pa na kung ano ba ang mga ito. At sumigaw naman na patanong ang isa na kung ano ba ang kanyang ginagawa at tinatawag niyang hoarder si Yonwoo. Iminungkahi naman ni Yonwoo sa kanila na mag-focus lamang sila sa pagdepensa at bibigyan niya na lang sila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan kung kailangan nila at sabay pakitin niya ng isang bagay na pula at sinabi niya na siya na ang baalang magprotekta sa Tears of Ra at nang makita yun ang mga manlalaro ay nagtataka naman ang mga ito at may napatanong pa na kung kailan niya nakuha ang Tears of Ra. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.